ang milagro na ginawa ng Diyos, hindi niyo po na ano, na napupuri ang Diyos mga kapatid kung paano yung kanyang milagro or plano na ang mga Israelita punta muna sila sa Egypto and then doon sa Egypto maghihirap sila. Nung buhay pa si Joseph, hindi po naghihirap ang mga Israelita. Pero nung namatay na si Joseph, yun doon po nag-umpisa, no? Nag-change na kasi hindi naman sila Egypto, kaya ginawa silang alipin. At sa pamagitan ng yun nga na naghihirap sila, wala na silang pera, tapos siyempre wala na silang pambili ng ng pagkain. So ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian hanggang sa nawala na rin lahat. Kaya naging alipin sila, doon po nag-umpisa ang kanilang pagkaalipin. And then nung nag-alipin na sila, doon na natin din makita kung gaano kapangyarihan ang Diyos sa pamagitan din ng pag-alis ng mga Israelita sa Egypto, Doon yung mga himala nga na ating nababasa. Yung binasa ko po kung paano po, at isa na po rin itong tubig na sinabi, kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangungunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Hihintayin kita roon. So, nandoon na ang Panginoon. Sabi niya, hintayin kita. Sinabi niya kay Moises, hihintayin kita roon. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng bato. Di ba nakaka-amaze mga kaibigan? Before we go, kaya nga sabi may mababasa tayo before we go to the place na ating pupuntahan, ay nandoon na ang Diyos naghintay sa atin. Di ba? Sinabi dito, hihintayin kita roon. Sabi niya, kunin mo ang iyong baston. Sabi ng Panginoon po ito, no? Sumagot ang Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangungunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, papaluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Imagine, God already there kahit sa atin din mga kapatid. Ang Diyos nandoon na siya. Kung sa bagay, ang Diyos ay kahit saan naman siya Kung saan tayo, nandoon din ang Diyos. Lalo na kung tayo ay iniisip natin talaga ang Diyos, lagi natin yan siyang kasama. 'Di ba? Paano hihiwalay ang Diyos kung mismo sa isipan mo nandoon, iniisip mo palagi ang Diyos at sa puso mo ay nagagalak ka tungkol sa Diyos? Hihiwalay pa ba ang Diyos? Hindi, 'di ba? Kaya amazing po talaga, may mga word talaga na mga ganito, nakaka-amaze po. Imagine, sabi na, hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb, sabi ng Diyos. Pero iisipin ko na lang sa talata na to na hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, papaluin mo ang bato. Parang ready na talaga Sa aking pangunawa, ready na yung tubig na yan Papaluin na lang, so baga ug-ugin na lang para lalabas yung yung bato, 'di ba? Amazing, 'di ba? Okay na yan Na na yan, naka-ready na yan, naka-prepare na yan kasi papaluin lang ay lalabas na yung naka-close lang siya. Kailangan lang ng buksan sa pamagitan ng pamalo. Imagine, amazing, 'di ba? Yung word, kung paano dinideliver yung word, paano sinabi. Pero kung ating uunawain, nandoon na yung tubig. Nandoon na, kasi nandoon na ang Diyos, naghihintay na siya. Ibig sabihin, nandoon na yung tubig. Kulang na lang, buksan na lang para aagos na, lalabas na siya.
para mainom, 'di ba? Siyempre kung ang tubig kagaya sa gripo, 'di ba, kailangan i-close natin pag gagamitin natin, bubuksan natin. Parang gano'n, 'di ba? Sabi dito, kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Amazing, 'di ba? Paluin mo para lalabas yung tubig. Kaya amazing ang pagka-ano dito. And then sabi dito, kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamagitan ng pagsasabi, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Sabi. So, nagda-doubt sila, nagdududa. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita, sorry.